Sa Pebrero, itinakda ng korte ang arraignment para sa kasong malversation at graft ni dating Senator Bong Revilla matapos na hindi ito matuloy ngayong araw. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Hindi natuloy ang arraignment at pre-trial ni dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan para sa mga kasong graft at ang walang piyansang malversation. Kasunod ito ng mga mosyon ng kampo ni Revilla. Kabilang na ang motion to quash the information o ang pagbasura sa kaso. It's important because the objective is to quash the warrant and to dismiss the case. Nagmosyon rin ang kampo ni Revilla na muling pag-imbestiga. Anila, hindi dumaan sa tamang proseso ang pagsasampa ng kaso. But just to put on perspective yung isa sa mga due process arguments, now what we had wanted to emphasize as procedure is that hindi po nakatanggap kami nung copy nung malversation complaint with all the thick attachments. Ani Balisi ang mosyon ng karagdagang respondent at mga ebidensya lamang ang kanilang natanggap. Gagamitin anila ang lahat ng posibleng legal remedy. Bukod dito, kahapon lang anila natanggap ang resolusyon ng ombudsman na nag-aakusa kay Revilla at mga kapwa-akusado nito ng graft at malversation. Ito ay sa kabila na noong nakaraang linggo pa na isampa ang reklamo sa Sandigan Bayan. Dahil sa mga mosyon na kailangan munang iresolba, hiniling ng kampo ni Revilla na ipagpaliban muna ng Sandigan Bayan ang arraignment. Sa February 9, itinakda ng 3rd Division ng Sandigan Bayan ang arraignment para sa kasong malversation kay Revilla at kapwa mga akusado. Sa parehong petsa din itinakda ng 4th Division ng arraignment para sa kasong graft ni Revilla at 5 pang akusado. Matapos ng isa sa mga akusado na si Emelita Huat ay naghain ng not guilty plea para sa kasong graft. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.